Ilang taxi driver pamorningang nag-abang sa LTFRB sa Quezon City para sa ayuda. Ang ilan sa kanila, wala sa listahan. Presyo ng gasolina at diesel namumurong mag-rollback ulit sa susunod na linggo. Dating Pangulong Rodrigo Duterte lilitisin na sa ICC matapos kumpirmahin ang mga reklamong crimes against humanity laban sa kanya. Simula ng paglilitis, kailan kaya? Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. hinamon ng China na patunayan sa International Court ang pagtatapon umano ng mga basura ng ilang barko ng mga Pilipino sa Ayungin Shoal. Na-rollback sa diesel sa susunod na linggo. Ayon sa isang oil industry source ng GMA News Online, batay sa 4-day trading at forex averages, 8 pesos hanggang 10 pesos ang inaasahang bawas presyo sa kada litro ng diesel. Habang posibleng walang paggalaw o kaya naman ay madagdagan ng piso ang kada litro ng gasolina. Posible pang magbago po yan, depende sa resulta ngayong ikalimang araw ng trading ngayong linggo. 2 buwan matapos ang confirmation of charges hearing ni dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa crimes against humanity for murder and attempted murder, kinumpirma ng International Criminal Court o ICC Pre-Trial Chamber 1 ang lahat ng charges laban sa kanya. Sa isang text message sa GMA News, sinabi ni Lead Defense Counsel Attorney Nicholas Kaufman na base raw ang desisyon sa mga hindi napatunayang pahayag ng mga self-confessed murderers na ginawang cooperating witness. Ni hindi nga raw nasuri ang kredibilidad ng mga testigo sa confirmation hearing. Dahil sa desisyon, magkakaroon na raw ng ibang katauhan ang mga witness. Patutunayan daw ng depensa sa paglilitis na ang tinutukoy na state policy ay kathang-isip lamang. Ipinakikita rin daw ng depensa na ang ebidensyang nagmula sa mga testigo ay walang anumang bigat o halaga. Inaasahan na rin daw ni dating Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo ang desisyon. Pero kung ebidensya raw ang pag-uusapan, dismiss na dapat ang kaso. At alinsangan ngayong Biyernes. Ayon sa Pag-asa, posibleng pumalo sa 44 degrees Celsius ang heat index o damang init sa Cotabato City. 42 degrees Celsius naman sa Cavite City at sa Butuan, Agusan del Norte. Ang ganyang katinding heat index ay maaaring magdulot ng heat stroke kaya iwasan pong magbilad sa arawan. Extreme caution level naman ang posibleng heat index na 41 degrees Celsius sa Iloilo City. 40 degrees Celsius sa 16 na lugar sa bansa. At Tumila po ng 2 pedestrian matapos mabundol ng isang motorsiklo sa Cotabato City. Tumakas ang rider na menor de edad. Sugatan ng isa sa mga biktima na isinugod na sa ospital. Ligtas naman ang kasama niya. Ayon sa pulisya, kakababa lang mula sa pampasaherong multicab ang mga biktima ng mabundol ng motorsiklo. Nagpunta kalaunan sa presinto ang ina ng rider at nakipag-areglo sa mga biktima. sabi ng dating alkalde, walang katotohanan ang sinasabi online na insidente ng gas and run ang video kung saan makikitang humahabol ang isang lalaki sa sasakyan. Hindi raw sila nagpakarga ng gas at hindi rin daw tinakbuhan ang sinasabing gas attendant. Anya, siya ang may-ari ng gasolinahan at ang lalaki sa video ay hindi gas attendant kundi isang taga Pampanga na kinupkup nila ng kanilang pamilya 3 dekada na ang nakalipas. Pinasakay rin daw ang lalaki kalaunan at kasama nilang nagmerienda. Handa raw ang dating alkalde na harapin ang parusang ipapataw sa kanya. Suspicious transactions does not equate to any wrongdoing or unlawful activity. Perhaps the bank thought or tagged it as suspicious, so umakyat sa AMLAC. Hindi naman ibig sabihin nun illegal na kaagad or may money laundering na kaagad or may krimen na kaagad. Umabot daw sa halos 7 bilyong piso ang halaga ng mga transaksyon dahil pinagsama-sama ang halaga ng mga transaksyon sa loob ng 18 taon. Ibig sabihin, lahat ng withdrawals mo, lahat ng deposits mo pagdating sa inflow and outflow, pinagsama-sama. Kasi aggregate yung ginagawang number. So lahat ng inflows dyan, lahat ng outflows dyan, ina-add up lang. Kaya may tendency talaga na maging bloated yung figures. But it is not determinative or conclusive as to magkano ba talaga yung nasa loob ng account. Sa isang pahayag, pinuna ni Duterte ang mga opisyal ng AMLAC dahil hindi raw nila nilinaw na walang findings na mga paglabag sa batas ang kanyang mga transaksyon at hindi totoong may bilyones sa kanyang mga bank account.
Sabi niya, nakadeklara sa kanyang SALN ang lahat ng kanyang pera at ari-arian. Ang bawat sentimo raw ay lehitimo at may kaukulang dokumento. Sinabi ng bise na halos isang dekada na raw gumagawa ng kwento si Trillanes hinggil sa di umano'y bilyones sa kanyang bank accounts. Wala raw nagbago sa kanyang mga kwento. Pero ngayon, ibang makinarya na raw ang nasa likod niya. Ito raw si Pangulong Bongbong Marcos na dapat anya ay magpa-drug test at ang mga tinawag ng bise na mga law bender na kongresista na tumanggap ng mga maleta at paulit-ulit anyang binabaliwala ang constitutional limit. Kung gaano raw katindi ang paninira sa kanya, ganun din daw katindi ang katahimikan at takot ng administrasyon na managot sa bilyong-bilyong pisong ninakaw umano, inilagay sa maleta at inilabas ng bansa. Pagdating ba ng mga opisyal ng Pilipinas dyan, mapapauwi na agad si dating Congressman Zaldico? Nako, Connie, kung yan ang inaasahan ng ating pamahalaan, it will not happen. According po yan, doon sa nakapanayam nating migration law expert na si Magda Faltova ng Association of Integration and Migration dito sa Czech Republic. Bago kasi pagtuunan ng pansin ng Czech authorities yung mga kaso ni Zaldico dito sa Pilipinas, uunahin muna nila yung paglabag nito sa Czech immigration law. At ito nga yung tangkang pagtawid niya sa border sa Germany nang walang kaukulang dokumento. At Connie, kung tutuusin, kahit na halimbawa ay matalo si Ko dun sa korte, ay pwede siyang umapila sa appeals court at pwede pa siyang pumunta sa pinakataas-taasan, yung highest administrative court. So it will take months to even a year, Connie. Bakit mas gusto ng Department of Justice na ipa-deport na lamang si Zaldico? Kasi Connie, yan yung mas simple at mas mabilis na paraan na legal na proseso yung deportation. Ayon kay Faltova, hindi na kailangang humarap ni Ko sa korte dahil pulis ang nagdedesisyon tungkol sa immigration law violations. Yun ay magiging posibleng sanction sa kanya, no, kapag talagang mapatunayan na siya ay lumabag sa immigration law, deportation ang parusa. So mas magiging mabilis yan. Pero madalas tumatagal din yan ng aabot sa 90 days ang immigration detention at mahaba na yung 1 taon in some cases, extreme cases daw, Connie. At bakit daw kaya mas komplikado yung dadaan pa sa extradition process ko? Una, Connie, mahirap talaga kung extradition. No? Una, wala tayong extradition treaty sa Czech Republic. Pangalawa, kailangan ding suriin ng korte sa Czech Republic kung yung mga kaso laban kay Zaldico ay parehong itinuturing na krimen sa Pilipinas at dito sa Czech Republic. In this case, corruption. Maganda naman na, Connie, yung ugnayan ng Pilipinas sa Czech Republic, no? At patunayan nga yung pagpunta dito ng high-level coordinating team ay it really sends a very strong signal according to Faltova. At sabi din ng DOJ, magandang senyales din na willing makipag-usap ang Czech authorities sa Pilipinas. Pwede rin gamitin ng ating gobyerno yung United Nations Convention Against Corruption, pero kailangan pa rin daw ng red notice kasi from Interpol, Connie, kung yan ang ruta na gagamitin ng ating bansa para mapauwi ang ating si Zaldico dyan sa Pilipinas. Ang tanong ngayon, ano ba ang mga mangyayari sa trial stage ng kaso? Ayon sa ICC, tulad noong pre-trial, 3 rin ang magiging hukom sa trial stage. Pero hindi na pwedeng kunin ang pre-trial judges para umupo bilang hukom sa trial chamber. Hindi pa tukoy kung sino ang magiging hukom sa trial chamber ng kaso laban sa dating Pangulo. Ang trial chamber ang magiging responsable sa mga pagsasagawa ng status conferences o ang pagpupulong kasama ang counsel o abogado ng parehong panig. Pagkonsulta sa bawat partido para sa pagtatakda ng petsa kung kailan sisimulan ang paglilitis at pagpapatupad sa mga pamamaraan para matiyak na magiging patas at mabilis ang proceedings. Ang trial chamber din ang magdedesisyon sa iba't ibang preliminary issue kabilang ang paraan ng paglalabas ng mga ebidensya. Sa ilalim ng Article 63 ng Rome Statute, kinakailangang dumalo sa mga pagdinig si dating Pangulong Duterte. Depende na sa desisyon ng mga hukom kung face-to-face ito o sa pamamagitan ng video conferencing. Ang tanong...